Magandang araw, good day sa ating lahat at welcome po sa ating webinar about the basic process of making quality furniture. I am Bobito Elex, Science Research Specialist 2 dito sa DOST Forest Products Research and Development Institute. Okay po, let's start ang ating seminar or webinar ngayong araw na ito. Ang furniture dito sa Pilipinas, kung makikita natin, ay nag-start pa din nung panahon pa ng ating mga ninuno. So, nakita niyo yung word na antiquity, medyo luma na din naman siya. Pero kung titingnan natin ang background ng furniture sa buong mundo, panahon pa, before Christ, meron ng mga ganitong equipment o tools o yung aid sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa bahay, sa opisina, sa eskwela. Itong mga furniture ang ating ginagamit na pangtulong sa habang tayo umuupo, kumakain, nag-i-store ng mga kagamitan sa ating bahay o saan mang mga lugar. So, sa Pilipinas, nag-start naman yung ating kakaibang furniture na meaning may mga complexity, mga intricate design na nung panahon ng Spanish time. So, pero before that, meron naman tayong mga sarili din nating mga furniture dito sa Pilipinas. So, meron tayong mga papag, okay, made from bamboo. So, nung dumating yung mga Spanish, tapos nagkaroon din ng mga trade, ng mga merchants, so nakita nila yung ating resources na pwede pala itong gawing furniture. So, madami tayong puno dito. Kakaiba din yung mga species nila. So, at applicable siya or pwede siyang magamit doon sa ating furniture. So, kaya nagkaroon ng mga kakaibang may mga carving, dinala ng mga taga-European, then doon sa trade, na andyan din yung mga Chinese, kaya nagkaroon tayo ng iba-ibang furniture dito sa Pilipinas. Sabi nga natin, ang furniture ay magkakaiba from the past time at saka doon sa kasalukuyan. So, meron na tayong furniture made of bamboo, meron tayong made of plastics, meron tayong made of stones, meron din tayong made of mga iron, so, and may mga mixed media. And syempre, hindi pa rin nawawala yung kahoy at yung iba pang non-wood materials natin sa furniture. So, sa kasalukuyan, kung tatanungin natin, ano na ba ang market status ng furniture industry? Ang ating furniture industry, from our statistics, is nakaka-contribute pa rin siya doon sa ating economics o kumikita pa rin naman ang ating furniture. Ngayon nga lang, nagkaroon ng pandemic, medyo bumaba yung kanyang contribution. Pero sa makikita natin, ang mga sa susunod na panahon ay malakas pa rin ang opportunities para dito sa ganitong industriya. Ngayon nga po ay nag-shift na rin tayo, yung ating bahay ginagawa na nating opisina at doon tayo nagkatrabaho. Sabi nga, madami ngayong work from home kaya nagbabago na rin yung ating requirement para doon sa ating furniture sa bahay. So malaki pa rin ang ating opportunities dyan kasi ang iba-ibang bansa ay meron din kanya-kanyang market. Dito sa Pilipinas, ang pinipili kasi natin dito ay yung tatanggap ng ating mga design. So, hindi tayo naghahanap ng bulk orders, but we want yung mga quality at mga intricate at mga artistic designs na medyo mas matataas yung cost o yung value nitong furniture natin. So, hindi tayo doon sa pangmaramihan, kahit isa-isa lang, pero mas maganda yung quality at mas kakaiba yung ating mga furniture. Kalimitan yung nagiging clients natin is from Middle East. Yan, isa yan sa mga from Europe. So, hindi tayo makikipaglaban doon sa ating mga kasamang mga Chinese na talagang madamihan at production yung paggagawa. So, pinipili lang din natin. Pero yung opportunities at yung market natin is maganda pa rin naman. It's according dun sa DTI, malaki pa rin yung contribution doon sa ating income dito sa Pilipinas. Okay? So, pumunta na tayo doon sa ating kung paano ba gumagawa ng isang wooden furniture. So, katulad nung ibang mga paggawa ng bahay, nagsisimula tayo doon sa mga activities before tayo gumawa doon sa floor area o doon sa ating shop. So, isa na dito ay ang paghanap natin o paggawa ng mga drawings, sketches, blueprints, designs
na pwede nating makuha sa online, pwedeng bigay, mapicture natin o makuha natin, mabigay sa atin ng ating mga kilala. Pinaka maganda siyempre ay meron tayong design at itong design na ito ay magagawa din natin ng plan. Okay. So ito yung una, meron tayong design na pagmumula ng ating furniture. And then yung design niyan, gagawa natin yan ng bill of materials or yung tinatawag ng cutting list. Sa example natin dito, ito ay isang cabinet, sideboard cabinet. So tingnan natin ngayon kung ito yung mga components niya. So meron kang legs at saka mga panel. So hiniwa-hiwalay at tinitingnan na rin natin kung made of wood ito at hindi siya katulad ng ibang panel na plywood. Ito yung magiging mga measurements niya sa thickness, width ng every components. Makikita nyo naman. And then, inilalagay din dito yung mga non-wood components. Kasama na yung screw, dowels, mga glue. So, ito yung bill of materials. Makikita na natin dito yung costing at yung mapaplano natin kung paano natin gagawin sa production or doon paggamit ng mga machines gamit itong bill of materials. Okay. So, part pa rin ng planning, itingnan natin yung ating raw materials. Particularly for this project, ang gagamitin nating materials ay wood o lumber, sabi nga. So, anong requirement natin doon sa ating materials? Dapat ito ay kiln-dried, defect-free, at syempre, yung available, makahanap natin. So, ang ating mga customer kasi ay nagre-require minsan ng iba-ibang species ng kahoy. Pag minsan ay hindi available. So, pag kiln-dried yung ating kahoy, mas maganda. So, maiwasan natin yung mga unstable na jointing, and then yung sizes na unstable din. Dapat, kung kiln-dried kasi mas stable din siya at mas maganda ang magiging structure natin para doon sa ating furniture. So, mas madali natin siyang mamamachine, mas matibay yung kahoy, and kung defect-free naman, wala yung mga pinholes, yung mga nuts, kasi dito nagsisimula or posibleng mabali yung ating furniture. So, delikado baka maka-aksidente pa tayo. So, yun yung part ng raw materials natin na kailangan. And syempre, sa part ng pre-planning, kailangan tingnan natin yung mga tools and equipment natin na gagamitin for the production ng ating furniture. So, kinategorize namin yan into machines for primary processing and then meron secondary processing. Dito muna tayo dun sa primary processing kung saan ang ating output for this set of machines ay yung ating S4S o eskwalado na smoothen, eskwaladong mga furniture components na nakita natin doon sa ating bill of materials. So, gumagamit tayo ng mga machines kaya na radial arm saw, table saw, jointer, planer. And pag minsan, ginagamit na rin natin yung bandsaw para ma-reduce natin yung ating lumber na normally ang available sa hardware ay 2 inches thick na mga lumber. So, bihira naman yung 3 inches thick. And normally, meron tayong 1 or 2. And then, ito yung ginagamit natin para sa ating mga furniture components. Okay. So, ito yung mga secondary machine. Sana available ito kasi normally ginagamit naman ito preparation for jointing and other parts para naman maiayos natin yung ating mga components. So, naandyan gumagawa tayo ng mga holes, pwedeng square holes or pwedeng round holes, and gumagawa tayo ng mga molding and final cutting for mga miters. So, naandito siya. Meron tayong miter saw, mga drill, mortizer, router, kung kailangan natin ng turn, mga lathe yung ginagamit natin, yung turn components, and then yung sander. Okay. So, kung pupunta tayo sa shop at sisimulan na natin ang ating processing or yung operation, the first part natin doon ay ang pagmimiling o yung ating gagawin na natin yung S4S na mga rough size material natin into a square sides, yung mga following nating specification natin sa bill of materials. So, kung meron tayong available na lumber na 2x8, mahaba siya, cut muna natin siya into length o yung pinakamahaba na mga sizes, and then yung matitira, yung para sa maiikling components niya. So, gamit tayo ng radial arm saw. Kung meron naman tayong mga portable saw,
pwede na rin. And then kung meron cutting to width, normally meron yung kaming table so dito sa office, and para mas smooth natin yung two sides, yung adjacent sides, para maging eskwalado at lumapat doon sa table yung ating component, gumagamit tayo ng jointer. And then for the final thickness and width, syempre gagamit tayo ng thickness planer. And after nyan, makukuha na natin yung ating mga furniture components into a smooth surface na sila, and then naka-final width and thickness na, and pare-pareho ngayon dahil gumamit tayo ng planer. Ang second part naman, after ng machining or yung primary processing natin at hindi siya po pwede or kulang yung ating piece, katulad nito malalapad yung ating panels, so kailangan tayo mag-laminate. And then ang available lang naman sa lumber is 2 inch yung kapal and 8 yung width, and ang kailangan natin ay 16 ang lapad, so kailangan natin mag-laminate. Dito naman gumagamit tayo ng glue, and then pine-press natin yan using clamps to come out with a wider or thicker components. So available naman yung mga glue natin. Meron tayong mga D3 glues for wood, and meron din tayong mga polyurethane based na mga glue para mas mabilis and mas madikit siya. So ang ating kahoy ay ang siyang nasisira, hindi yung glue lamination. That's the nalalaman natin, it's the time na malaman natin na mas matibay na yung ating mga glue na available sa market ngayon. If the glue line doesn't break, pero yung wood natin yung nasisira. Okay? So, after nang na-prepare natin yung mga components, ito naman yung sinasabi namin na secondary processing naman o secondary machining process. Gumagamit na tayo ng mga lathe, pwedeng bandsaw, lathe for your turning. Yung mga paa na nakita nyo kanina, meron siyang bilog na paa, so ginagamitan niya ng wood ng turning o ng lathe. Ito namang bandsaw, kung may mga curve yung inyong panels, so dyan siya ginagawa for sewing yung mga curve shapes. And then kung maggagawa na tayo ng jointing system, pwede tayong gumamit ng drills para sa mga screws at saka doon sa ating mga joints o dowel joints. Ito namang ating last part, nakikita natin yung mga router. Dyan tayo ginagamit yan for yung ating mga profiles, yung design ng mga edges. Pwede rin naman sa mortise and tenon, ginagamit din sila. Madami pa rin silang purpose. It depends doon sa mga jigs na ginagamit natin. Okay, so the first part, yung gagawa tayo ng, ng mga squared components na kahoy, and then yung second part, yung mga squared components na yon, lalagyan na natin ng holes, ibibilugin natin o lalagyan natin ng shape to prepare them for the assembly part. Okay. So, dun sa assembly, before tayo gumawa niyan, is maglalagay muna tayo ng jointing, kasama na dyan yung process of machining. So, lahat sila dumadaan doon sa ito, yung mga sample natin dito ay ilan lamang doon sa mga joint o jointing system na ginagamit sa furniture. So, normally, yung ating mga kasama ay tumbok lamang yung ginagamit sa jointing pag gumagawa lalo ng box o tinatawag yan edge o kaya ay back joint. So, ginuglue. Sabi nga natin, matitibay na yung glue ngayon, kaya ang mga furniture o wood components natin ay matibay na din ang pagkakadikit, at usually ay yung kahoy na yung nasisira and yung glue line ay hindi siya nasisira. Okay, so ilan lang ito yung mga sample natin dito. May dado joint, may mga kanal o yung tinatawag nilang balbeta, tapos meron din tayong rabbet, yung kalahati, half lang, sabi ng iba ay half flap pero mahaba, and then meron naman din tayong tinatawag na canto mesa o yung miter joint, yung hindi nyo nakikita yung end grain ng kahoy. Para doon naman sa mas advanced, meron tayong mga dovetail, lalo na doon sa mga gumagawa ng drawers. Yan. At saka mga boxes, mga chest, drawer, chest of drawer, yun yung mga ginagamit. Lalo, kung ini-specify din ito ng ating clients. Okay? So, ito pa yung ibang mga example ng jointing system. Yung mga may tinatawag tayong half lap o lap joint, yan, pinakamatibay din at pinakamadali, lalo na doon sa mga beginner pa lamang na sa woodworking. Okay, then
Sabi nga, pinakamadali kung mamamaster natin itong dowel joint, kung kailangan natin ng ibang reinforcement, aside from ating mga wood components, meron ng mga screws, meron na rin tayo mga nails, or meron din tayong tinatawag ng mga screw inserts. Yan. So, ibang mga reinforcements made of metal, yan na yung ginagamit sa jointing. So, meron din tayong box joint, modify din lang siya ng ng dovetail. Yan yung pinakasikat dito sa atin, yung mortise and tenon na nakikita natin. So, gumagawa ng pinto, ayan, na nilalagyan ng dowel. So, itong mortise and tenon, yung kalimitan ginagamit ng ating mga furniture makers. But for yung export quality, ang nakikita naman natin doon yung lalo na't maliliit na components na ay yung mga dowel. Okay, the jointing. So, kung prepare na yung ating jointing system, kung paano siya ikakabit, na-prepare na din natin lahat ng kailangan, pati yung mga glue natin, mag-a-assemble na tayo ngayon. Sabi nga is putting different components all together para mabuo natin yung ating product, and sasamahan na rin siya ng pressure kasi gagamit tayo ng glue. And pag ang ating design, normally ay dalawa yan. Pwede kasi ang assembly natin ay fixed type o yung hindi nakakalasin, at yung meron tinatawag na mga knockdown o yung mga DIY ngayon. So, yung mga knockdown ay gumagamit ng mini-picks, screws, kung ano pa man na jointing system para makakalas natin. Yan yung mga mabibili natin ngayon sa ating department store na mga nakakahon. And pagdating sa bahay, i-assemble natin. So, yung mga panels na yan. So, ito yung part na parang sabi nga nila, bubuuin na natin yung ating components pag na-prepare na natin lahat. I-assemble natin, gumagamit na tayo dito ng mga clamps. Kung mapapansin nyo o makikita nyo dito sa aking right side ng mga photos, nakaklamp sila habang hinahayaan yung glue na matuyo para mas matibay yung kapit ng ating component parts. So, ang last part ng ating overview ng ating furniture ay ito sanding o yung processing natin, sanding and finishing. So, piniprepare natin yung every component or kung na-assemble na natin yung ating whole product for the application of mga finishing materials. So, finishing materials protect yung ating product against yung mga dirt, liquids, also yung moisture, and then nagiging barrier siya, and enhances yung ating beauty ng ating kahoy o ng ating material. Mas maganda yung grain na nagagawa nating uniform, yung kulay, and na-explore din natin yung iba-ibang finishes na pwedeng magawa doon sa certain species. Ito yung finishing part. And sa amin dito sa FPRDI, meron tayong separate na mga webinar for finishing and also for jointing. Okay, so that's the operation, the basic operation na ginagawa natin or processing sa pagbuo ng isang wooden furniture. And syempre, before tayo magtapos, huwag natin kakalimutan yung ating safety ng ating katawan o ating kalusugan. So kung kaya and hindi kayo sanay, pilitin natin masanay ng wear ng ating personal protective equipment o yung mga PPE natin, including yung ating goggles, mask, na para hindi natin absorb o nai-inhale yung mga dust. Ayan. Also, keep our shop clean and organized. So, mas madali nating mahahanap yung ating mga kailangan kung na-organize na din siya. And don't choose machineries when not in a good condition. Pag wala tayo sa sarili magtrabaho, wala tayo sa focus, kailangan ay i-condition muna natin yung ating sarili kasi ang ating gagamitin o kakaharapin is yung mga makina. So, delikado ang mga makina. Pwede kayong maputulan ng daliri o kung ano man mangyari na hindi maganda. So, kung nagmamachine na kayo at hindi kayo komportable doon sa gagawin yung operation, pwede kayong huminto muna at magtanong doon sa mga kakilala nyo kung paano ba ine-execute yung ganitong machines. So, lagi, if you're not comfortable, huwag ituloy. And sabi nga natin, always keep your mind and your soul blade
sharp para makaiwas tayo ng aksidente. Pag mapurol yung ating mga tali, mas nagdo-double effort tayo paghawak at pagtutulak kung paano natin mapuputol yung ating wood. So kung matalas ito, mas madali at na malalayo tayo sa aksidente. And if worst come to worst, laging prepare tayo doon sa mga aksidente. Ugaliin natin na meron tayong first aid kit, meron tayong telepono naka-standby, o para meron tayong matatawag, and other things na makakatulong doon sa pag first aid doon sa ating mga tao. So, ito muna yung overview ng ating wooden furniture processing, yung pinaka-basic natin. So, thank you po sa lahat, at for more information, you can call us or email ang amin pong director, si Dr. Romulo P. Agangan. And muli po, maraming salamat po and magandang araw. Thank you.